Tahimik na magsiupo ang lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ang pinakahihintay ninyong araw sapagkat tapos na ang inyong mga ginawang paghahanda. Ngayon, ang pinakamasaya at isa sa mga mahalagang araw ng inyong buhay, hindi lamang bilang isang mag-aaral, kundi mahalagang araw bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kapatid ni Jesus, bilang mga binyagang Katoliko. Sapagkat ngayon ang araw ng inyong unang pakikinabang, ito ang unang pagkakataon ng inyong communion o first communion. At sigurado, marami kayong paghahandang ginawa. Pero, ang pinakamahalagang paghahanda na inyong ginawa bago dumating ang araw na ito ay nung kayo ay nagkumpisal. Yun ang pinakamahalagang paghahanda na inyong isinagawa bago kayo mag-first communion. Sapagkat sa kumpisal, hindi lamang kayo umamin sa inyong pagkakamali. Hindi lamang ninyo sinabi ang inyong mga kasalanan. No? Kuya, maupo ka muna. Mamaya ka na mag-picture. Upo ka muna. Ayan. Ayan. Huwag ka munang gagalaw, ha? Upo ka muna. Alam ninyo, noong nagpakumpisal kami nila Father Knox at ni Father Giovanni, kaming tatlong araw, no? Nakakatuwang makita at pakinggan yung kumpisal ng mga bata. No? Pero huwag kayong mag-alala, no? Yung kumpisal ng mga bata, hindi ko naman sasabihin. No? Kahit patayin si Father, hindi ko pwedeng sabihin ang inyong kumpisal. Kaya alam niyo, nung nalaman ko na merong isang bata nang sumulat ng kanyang kumpisal, si nanay. Sabi ko talaga, pambihira naman tong nanay na to. Ako nga, kahit patayin ako, hindi ko sasabihin yung kasalanan ng tao. Pero ang gumawa, ang sumulat ng kasalanan, yung nanay. Sabi tuloy ng isang bata, no? Father, pag po ba sinabi ko po sa inyo yung ginawa ko, hindi niyo po ako isusumbong? Sabi ko, oo, sapagkat yun ang pangako ng kumpisal. Sa paraang mauunawaan ng bata, sabi ko sa kanya, ang tawag doon, seal of confession. Isipin mo para siyang kandado, na kapag kinandado, hindi na pwedeng buksan. Isipin mo isa siyang malupit na sekreto, na kapag sinabi mo, hindi natin pwedeng pagkwentuhan. Kaya yun ang isa sa mga mahalagang paghahanda na ginawa ninyo. Kaya ngayong araw na ito, dahil marami kayong paghahandang ginawa, sigurado, naligo, nagplantsa ng damit, nag-ayos ng buhok, although yung iba mukhang minake-upan pa yata ng mga nanay. No? Pero ang pinakamahalagang paghahanda na ginawa ninyo, yung inyong kumpisal. Bakit kinakailangang mangumpisal bago ang inyong first communion? Sapagkat hindi lamang ninyo inamin ang inyong kasalanan, kundi kayo ay nangumpisal upang kayo ay mas mapalapit kay Jesus. Sapagkat ang kasalanan, ang katigasan ng ulo, ang pagsuway, ang pagiging matigas ng ulo, ang siyang naglalayo sa atin kay Jesus. Kaya nung nangumpisal kayo, mas lalo kayong napalapit sa Kanya. Kaya sa inyong pagkukumpisal, bahagi ng inyong paghahanda, minabuti inyong mas mapalapit kay Jesus. Pangalawa, masaya ang araw na ito sapagkat makakatanggap kayo ng regalo. Sigurado, nung Pasko, kapag inyong birthday, kapag kayo ay graduate, meron kayo natatanggap na regalo mula sa inyong mga magulang. Pero ngayong araw na ito, hindi lamang si Mama at si Papa ang siyang magriregalo sa inyo. Magriregalo sa inyo, walang iba kung hindi ang Diyos. Sapagkat ang ibibigay ng Diyos, hindi laruan, hindi pagkain, hindi gadget, kundi ang ibibigay ng Diyos sa inyo, walang iba, kundi ang Kanyang sarili. Kaya mamaya, mangungumunyon kayo, ang tatanggapin ninyo, hindi lamang simpleng tinapay o apa,
kundi ang inyong tatanggapin, ang regalo ni Jesus sa atin, walang iba, kundi ang kanyang katawan, kundi ang kanyang dugo, na siyang inialay dahil sa pag-ibig. Tatandaan ninyo, mga minamahal kong mga bata, mahal tayo ni Jesus, hindi lamang dahil siya ay Diyos. Mahal tayo ni Jesus sapagkat tayo ay kanyang mga kaibigan. Kayo, ako, tayong lahat ay kanyang mga kapatid. Hindi ba? Ganon din naman kayo. Pag meron kayong kaibigan sa inyong mga kapatid, hindi ba't mahal nyo rin naman sila? Ganon din si Jesus. Ang turing sa atin ni Jesus ay kaibigan. Ang turing sa atin ng Diyos ay kanyang mga anak. Dahil tayo ay kanyang mga anak, dahil tayo ay mga kaibigan ni Jesus, ang kanyang ibinibigay, hindi pera, hindi laruan, kundi ang kanyang ibinibigay sa atin, walang iba, kung hindi ang kanyang sarili. Kaya hindi ba natatandaan ninyo, bahagi nung sinabi ko sa inyo, nung kayo'y nangumpisal, ano ang sabi ni Father? Sabayan mo ko, Jesus, I love you and I am sorry. Dahil mahal natin si Jesus, humihingi tayo ng sorry dahil gumawa tayo ng kasalanan. Nung mas pinili ninyong suwayin si Mami, nung mas pinili ninyong magalit at mang-away, nung mas pinili ninyong hindi pakinggan ang utos ni Daddy, yun yung panahon na naglalayo sa atin kay Jesus. Yun ang pagkakataon na hindi natin minamahal ang Diyos. Kaya simple lamang ang mensahe ng araw na ito. Ito ay mahalaga at pinakamasaya sapagkat tatanggap kayo ng regalo. At ang regalong inyong tatanggapin, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Hayaan ninyong kausapin ko ang inyong mga magulang. Mga minamahal kong mga magulang, binabati ko kayo sapagkat naririto kayo upang saksihan ang isa sa mga 7 sakramentong tatanggapin ng inyong mga anak. Alam ninyo, yung biyayang pinagkaloob sa inyo, hindi binigay na biyaya para sa akin. Anong ibig ko pong sabihin? Kahit kailan naman, dahil ako ay pari, hindi ako magkakaroon ng anak. Walang pwedeng tumawag sa akin ng daddy. Walang pwedeng tumawag sa akin ng papa. Sapagkat bilang pari, wala akong sariling pamilya. Kaya binabati ko yung mga magulang sapagkat napagkalooban kayo, hindi lamang ng mga anak, kundi napagkalooban kayo ng pagkakataon para mas maging mabuting magulang. Natatandaan niyo yung kwento ko sa mahal na bira ng Peña Francia? Malimit ko itong kinukwento. 3 po kami magkakapatid. 2 po yung kapatid kong babae. At yung 2 ko pong kapatid, may mga asawa na. Pero alam niyo, yung isa kong kapatid, 9 na taon na po silang mag-asawa, kinasal ng aking bayaw, pero hindi po sila nagkaka-baby. Kaya alam niyo, nung lumipat po ako dito sa Peña Francia, nung 2022, November, unang gabi, November 25, nakipag-usap ako sa mahal na birhen. Sabi ko sa mahal na birhen, masama po ang loob ko. Masama po ang loob ko sapagkat marami po akong kilalang mga kaibigan at mga tao na alam ko pong magiging mabuting magulang sapagkat mga mabubuting tao. Pero hindi po napagkalooban ng anak. Lalo pong sumasama yung loob ko, mahal na ina, sabi ko, sapagkat ang dami ko rin pong kakilala, na minsan masasabi ko sa akin sarili, sana hindi na lang naging magulang to. Sana hindi na lang naging tatay to. Kaya nalungkot ako, yung kapatid ko, alam ko magiging mabuti siyang mami. Hindi naman dahil kapatid ko siya, kundi dahil pareho kami ng magulang na nagpalaki sa amin. Kaya alam niyo, ang sabi ko sa mahal na birhen, mahal na ina ng Peña Francia, magsisipag po ako, ipapakilala ko po kayo, magpapakabait po ako. Bigyan niyo po kahit po isang anak yung aking kapatid. Fast forward, that was November 25. Alam niyo, noong February 14, 2023, nagpadala ng message yung kapatid ko. Sabi niya, meron sa kanyang picture, no? We are 2 months pregnant. After 10 years. No?
nagkaroon ng laman yung sinapupunan ng aking kapatid. At alam niyo ano yung unang milagro? Nung nagtanong sila sa kanilang doktor kung kailan nabuo yung buhay sa kanyang tiyan, alam niyo kung kailan? The last quarter of November. Ibig sabihin, yun yung panahon, November 25, na lumapit ako sa mahal na Birhen upang ilapit ang aking panalangin. Alam niyo, isa siyang milagro, hindi lamang dahil nagnabuntis yung kapatid ko, pero alam niyo, yung kapatid ko, 40 years old na. Sabi po nung kapatid ko, ito naman si Lord. Akala yata niya, 20 lang ako. Hirap na hirap po yung kapatid ko sa kanyang pagbubuntis. Nagkaroon po siya ng diabetes, nagkaroon po siya ng hypertension, pero kinakailang alagaan nung bata sa kanyang sinapupunan. Nairaos po ng kapatid ko yung kanyang pagbubuntis. Pangalawang milagro, kailan po pinanganak yung pamangkin ko? September 8. Hindi lamang birthday ng mahal na Birhen. Malamang hindi nyo to alam. Ang Peña Francia sa Salamanca, Spain, na kung saan doon siya nanggaling, September 8 ang araw ng kanyang kapistahan. Pangatlong milagro, kailangan na pong bumalik ng kapatid ko sa bangko. Sa bangko po siya nagtatrabaho sa ibang bansa. Naghanap po sila ng nani na mag-aalaga sa bata. Wala pang isang oras na nagpaskil sila sa Facebook, isang kabayan, isang Pilipino ang nag-inquire. Pwede daw siya mag-alaga ng bata, 57 years old, mula sa Iloilo, yung kanyang asawa driver sa Emirates, wala naman siyang ginagawa, kaya nag-apply upang mag-alaga ng bata. Alam niyo ba kung anong pangalan ng nani? Peña Francia. At nung December, umuwi yung kapatid ko kasama ng kanyang pamilya, kaya dito sa simbahang ito, bininyagan ko si Maria Amara Elise, ang aking unang pamangkin. Kaya ang inyong father, hindi lamang Father Herbert. Ngayon, ako na ay Tito Father. Meron na akong pamangkin. Kaya alam niyo, nagbago yung panalangin ko sa mahal na Birhen. Ang sabi ko sa mahal na Birhen, mahal na ina, magpapakabait pa rin po ako. Magsisipag pa rin po ako. Ipapakilala ko pa rin po kayo. Hindi dahil ako ang kura paroko, kundi dahil malaki po ang utang na loob ng aking pamilya sa inyo. Alam nyo, nung malaman ng nanay at tatay ko na sila'y magiging lolo at lola na, walang paglagyan yung kanilang kaligayahan. Yung tatay ko, bedridden na, naka-wheelchair. Pero sabi ng aming caregiver, Father, si Daddy, araw-araw masaya, hinihintay ang pag-uwi ni Amara. Ngayon, laging gusto ng tatay ko na mabuhay araw-araw upang mas makasama niya ng matagal ang kanyang unang apo. Kaya mga minamahal ko mga magulang, sana po maunawaan ninyo ang biyayang naipagkaloob po sa inyo. Ikwento ko lamang ng isa, no? Although hindi ko man may mention yung bata, pero alam niyo, nalungkot ako doon sa isang bata para lamang po malaman niyo yung konteksto. Ang mga anak po ngayon, hindi na po sila marunong makinig. Marami na pong umaagaw ng kanilang atensyon. Pero tandaan niyo mga minamahal ko mga magulang, hindi man nila kayo pinakikinggan, pero lagi nila kayong pinapanood. Minsan po may isang bata, ang sabi niya, Father, masama po bang umihi sa ilog? Yun po yung kanyang tanong. Sabi ko, sang ilog? Yung ilog natin dito? Sabi niya, opo. Sabi ko, madumi na yon. Dudumihan mo pa ba? Alam niyo, yung bata po sobrang naguguluhan. Bakit? Sapagkat mismong si tatay ang nagsabi sa kanya, pag naiihi ka, sa ilog ka nilang umihi. Tatay yan. Tatay. Kaya yung bata, naguguluhan siya. Ano ba talaga ang tama? Umihi o huwag umihi? Kaya mga minamahal kong mga magulang, tatandaan nyo palagi ito. Ngayon po, masaya kayo sana dahil magpa-first communion ng inyong mga anak. Pero sana hindi po ito yung una at huling pagkakataon na sila po ay makapagsisimba. Sapagkat paano sila magsisimba? Kung hindi naman kayo sasama. Paano na matututunan na mahalaga pagsisimba pag-araw ng linggo kung mismong yung magulang ay tamad sa pagsisimba?
Kaya paalala, mga minamahal ko mga magulang, ang pinaka-the best na eskwelahan, hindi ang UP na aking pinanggalingan. Hindi ang Lasal, hindi ang Ateneo, lalong hindi ang BBAC Elementary School. Ang pinaka-the best eskwelahan sa mundo, walang iba, kung hindi ang inyong mga tahanan. At ang pinakamagaling na guro, hindi ang kanilang mga advisor, kundi ang pinaka-the best na teacher, walang iba, kundi si nanay at si tatay. Kaya mga minamahal ko mga magulang, sana samahan po ninyo ang inyong mga anak sa pagsisimula ng kanilang buhay pananampalataya na nagsimula nung sila'y bininyagan. At ngayon naman, sila'y tumanggap ng komunyon at nagkumpisa sa unang pagkakataon. At sana po, ihanda nyo sila pagdating ng panahon na sila naman ay kukumpilan upang matanggap ang pang-apat na sakramento ng ating simbahan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong mga bata, binabati ko kayo, congratulations, sapagkat ngayon, totoong kaibigan na kaibigan tayo ni Jesus. Sapagkat hindi lamang tayo ang lumalapit sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng komunyon, lumalapit siya sa atin. Mga minamahal kong mga magulang, congratulations din po, sapagkat ito ang simula upang inyong magabayan, masamahan, at harinawa maturuan ng mabuting halimbawa ang inyong mga anak na siyang pinasimulan dito sa simbahan. Amen. Tahimik na magsitayo ang lahat.